Before we sing this song, I just want to share this verse to you from Psalms. But the salvation of the righteous is from the Lord. He is their strength in the time of trouble. And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in Him. Alam po natin ang ating Panginoon, ang siyang may kakayahan na tayo'y iligtas sa anumang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. If we will trust in Him alone. I just want to tell you that God knows your situation right now. God knows the very detail of your situations. And God wants to tell you that He is more than able to deliver us from our situations. Kaya naman sa oras na ito, patuloy mong itaas ang iyong kamay. Patuloy mong purihin ang ating Panginoon. Yes, Jesus. Why did I waste so much time worrying? You've had a plan all along. I'm listening. You made a way out of deserts and rivers just yesterday. So today, if I hear you speak, I don't need an explanation. If you tell me move, I don't need a destination. If what's promised I never see, I'm still walking with you, still walking with me. You will redeem all the time spent wandering. You made the fire and the cloud. I'm following. You made a way out of bondage and darkness just yesterday. So today, come on, church. If I hear you speak, I don't need an explanation. If you tell me move, I don't need the destination. What's been promised, I will believe. I'm still walking with you, still walking with me. And if I know one thing, our God is a deliverer. And if I know one thing, our God is gonna see us through. If I know one thing, our God is a deliverer. And if I know one thing, our God is gonna see us through. If I know one thing, our God is a deliverer. And if I know one thing, our God is gonna see us through. If I know one thing, our God is a deliverer. And if I know one thing, our God is gonna see us, He'll see us through. You know, Before we sing this song one more time, ang sabi sa kanta, if I hear you speak, I don't need an explanation. And if you tell me to move, Lord God, I don't need a direction, Panginoon, or destination.
Come on, sa oras nito, pwede bang kausapin natin ang ating Panginoon? That Lord, I want this kind of faith. Panginoon, gusto ko yung ganitong klaseng pananampalataya. That is more than, Lord, a song. But we pray, Lord God, na ito po yung maging desire ng aming mga puso, Panginoon. That, Lord, we want this kind of faith in you, Jesus. Come on. Come on, talk to Jesus right now. Never alone in the battle. Come on, church, you sing. He'll see us through. Never alone in the desert. He'll see us through. Never alone in the fire. He'll see us through. Yes, He will. He'll see us through. Never alone in the water. He'll see us through. Never alone in depression. He'll see us through. Never alone in addiction. He'll see us through. Yes, He will. He'll see us through. Come on, church. In all our anxiety, I know He'll see us through. In our darkest thoughts, I know Jesus. He'll see us through. In every circumstance, I know He'll see us through. Yes, He will. He'll see us through. Can you all sing? And if I know one thing, our God is a deliverer. Come on, church, say to Jesus. Yes, He'll see us through. He'll see us through. Come on, as you sing the song, pwede mo bang patuloy na itaas ang iyong kamay? Lord, this is who you are. And we know, Lord God, that you are the same yesterday, today, and forever, Jesus. Come on, panampalatayanan po natin ito. You're making a way out of deserts and rivers. You're making a way out of bondage and darkness. You're making a way out of deserts and rivers. You're making a way. You're making a way. And if I know one thing, our God is a deliverer. And if I know one thing, our God is gonna see us through. If I know one thing, our God is a deliverer. And if I know one thing, our God is gonna see us. He'll see us through. Thank you, Jesus. Isang mapagpalang araw muli sa bawat isa po sa atin. Welcome po sa Zion Christian Fellowship Baliwag. Lagi po nating itinuturing ang pagkakataong mga ganito na isang malaking pribilehiyo upang maipangaral ang buhay na salita ng ating Panginoon. Tayo po ay pinagkalooban ni Lord ng ministry na ito
At ito po ay dahil lamang sa kanyang pagtitiwala at biyaya ng ating Diyos. At ganoon din po sa lahat ng mga sumusuporta at tumutulong para po sa ministry po natin, both on-site and online. Sige nga po, ano po ang paborito nyong topic na nai-message na po natin mula Sundays and even midweek na may kinalaman po sa faith? Pwede po ba kayong maglagay ng title kung naalala nyo pa, and even take away na may kinalaman po sa pananampalataya. Sa araw na ito, pag-aaralan po natin ang isa na namang topic about faith, and this time ito po ay may pamagat na Faith that Amazes Jesus. Ang pananampalatayang hinahangaan ng ating Panginoong Hesus. Ang talata po na ating pagbabasihan ng ating pag-aaral ay makikita natin sa Luke chapter 7, verses 1 to 10. Lucas, kabanatang 7, talatang 1 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. When Jesus had finished saying all this in the hearing of the people, he entered Capernaum. There, a centurion servant whom his master valued highly was sick and about to die. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, saying, "This man deserves to have you to do this, because he loves our nation and has built our synagogue or temples." So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, "Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof or house. This is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one to go, and he goes, and that one to come, and he comes. So I say to my servant, do this, and he does it." So when Jesus heard this, he was amazed at him, or at his faith, and turning to the crowd following, he said, "I tell you, I have not found such great faith even in Israel." Then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. Siya po ay pinagaling na po ng ating Panginoon. Alam niyo po yung salitang amazing ay bihira pong marinig dahil ito po ay nakalaan lamang sa mga taong kahanga-hanga at nagpapakita po ng kakaiba na skills or abilidad sa harapan po ng maraming madla. And I wonder, ano po kaya ang isang bagay na nagpapahanga sa ating Panginoon? Walang iba kundi yung pananampalataya. Sa kwentong ito, Jesus was amazed at the centurion's faith. Yung faith po kasi niya ay hindi lang basta ordinaryong faith, ang faith po niya ay amazing faith. No? Sa pag-aaral natin ngayong araw na ito, dito ho ipapakita na yung pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos, ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, bagamat ito ay galing kay Lord, meron tayong obligasyon na patatagin, palalimin, at palaguin po ito. Dito ho sa kwentong ito ho ay kwento ng isang sundalong Romano na hindi naman Kristiyano, hindi agad-agad o lubusan nakakilala kay Lord, pero nagpakita po siya ng isang kahanga-hanga at nakakagilalas na pananampalataya sa harapan ng ating Panginoong Hesus. The word amazing in King James Version means to marvel, ang humanga. Galing sa Greek word na taumazo, which literally means to stand in amazement and wonder. Ito po, talata na to, itong salitang ito na amazing faith ay ginamit po sa New Testament na makadalawang beses lang. Ito po in relation sa pananampalataya. Kung titingnan po natin ang Bible, lalo na po ang New Testament, maraming kwento sa Bible, especially sa Gospel, kasama na rin po yung Book of Acts, kung saan nagpakita po ng kakaiba at kahangahangang pananampalataya ang mga sundalong Romano. Naroroon po yung kwento ng sundalo na nasa Golgota kung saan pinapako si Jesus at siya po'y humanga at sinabi niyang tunay nga na siya ang anak ng Diyos. And then this story na binasa natin kanina, and then sa Book of Acts yung Roman centurion na si Cornelius na kung saan malaya niyang tinanggap ang Apostol Peter and other disciples at ang sambahayan po niya ay naligtas dahil sa pananampalataya.
Nang ibig sabihin, mga kapatid, kahit po pala bago lang tayo, nagsisimula pa lang tayo sa ating journey sa pananampalataya, o di kaya naman po ay tayo po'y naimbitahan pa lang, pwede po pala tayo, kagaya po ng Roman soldier na to o Roman centurion na to, na magpakita ng isang kahangahangang pananampalataya na tiyak po na pagpapalain ng ating Panginoon. Of course, ito'y hamon din po sa bawat isa sa atin that we don't just maintain our faith. We allow God to help us grow and build our faith so that our faith will be something that will amaze Jesus. So, what kind of faith that amazes Jesus? Faith that amazes Jesus approaches Him as the only source of help. Ang pananampalataya po na nagbibigay parangal at hinahangaan ng ating Panginoong Hesus ay ang pananampalatayang lumalapit at kinikilala na tanging ang Diyos, si Jesus lamang po ang pinagmumulan ng tulong o kagalingan sa lahat po ng ating mga pinagdadaanan. Mababasa po natin yan sa talatang nakalagay diyan kung paanong inutusan po ng Roman centurion na kanyang mga alipin upang ipadala at ipakiusap sa ating Panginoong Hesus na kung maaari po ipagalingin ang kanyang lingkod na naghihingalo at malapit ng mamatay. Ang Roman centurion na to, kagaya mo at kagaya ko, ay meron pong matinding pangailangan. Sapagkat ang kanyang alipin ay nasa bingit ng karamdaman at patungong kamatayan. Ang desperation na sitwasyon ng kanyang alipin ang nag-udyok po sa Roman centurion na to upang magpadala ng mga alipin at kawal upang ipasabi kay Jesus na kung maaari po'y pagalingin ang kanyang lingkod. Alam niyo po, kung may pangangailangan po tayo, halimbawa po ngayon, ano man po yung pangangailangan mo, ang lagi po nating naiisip, para matugunan ng pangangailangan na yan, kailangan natin magkaroon ng sources or resources, kagaya po ng pera. For example, kung gusto mong bumili ng pagkain, punta ka sa restaurant, magpapakita ka ng pera. Kung bibili ka ng gamot, pupunta ka sa pharmacy at magpapakita ka ng pera para mapagbilhan ka ng gamot o ng anumang pangangailangan na meron ka. But I wonder, anong currency o anong gamit o resources ang kailangan po natin kung lalapit po tayo sa langit para humingi sa Diyos ng isang himala, ng isang pagpapala o ng isang kahilingan? Ano po bang dapat nating gawin o gamitin? Pera po ba o pananampalataya? Pera po ba o pananampalataya? Sa araw na ito, maaring iniisip mo, Pastor, malungkot po'y kapos po ako sa pera, pero kung ikaw po ay sagana sa pananampalataya, I have a good news para sa iyo. Faith is the only currency accepted by God. Faith is your greatest asset, but unbelief is your greatest liability. God does not accept logic or reason or good works. Faith is not His prepared currency. Instead, it is the only currency accepted in heaven. Paglalapit ka po sa isang tindahan, pupunta ka sa Pure Gold, pupunta ka po sa SM, kailangan mo ng pera. Sabi po ng Panginoon at ng talatang ating pinag-aralan kanina, na kung ikay lalapit sa Diyos para sa isang pangailangan na hindi kayang katagpuin ng pera o salapi, kailangan mo ng pananampalataya. Sino ho dito sa araw na ito, sagana ka sa pananampalataya dahil sa iyong relasyon sa ating Panginoong Hesus at sa iyong patuloy na pagsunod at pagbabasa at pagtalima sa kanyang buhay na salita. You need faith more than money. You need faith more than money. Hebrews chapter 11 verse 6, without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him or to God must believe that He is there, that He exists, and that He rewards those who earnestly seek Him. Ang mga taong ginagantimpalaan at pinagpapala ng Diyos ay ang mga taong lumalapit sa Kanya na may pananampalataya. In other words, mga kapatid, faith is the currency that is only accepted by God and heaven. Faith is a number one requirement when we approach to God if we want God's blessings, healing, and breakthrough sa ating mga buhay. Sapagkat sabi po dyan sa verse na yan, napaka-imposibleng maparangalan natin ang ating Diyos. Hindi po siya matutuwa, hindi siya mapiplease, hindi po siya ma-amaze sa ating mga buhay.
So, it's either you amazes or displeases God with how you demonstrate your faith to Him. Kung minsan akala po natin na ang pananampalataya natin ay nakasalalay lang din po ito sa Diyos. Kaya kahit wala na tayong gawin na effort, wala na tayong gawing matinding panalangin, wala na tayong gawing matinding pagsunod o pagkilos, pagpapalain na tayo ng Diyos. Well, in this story, makikita po natin na ang bawat isa sa atin na may taglay na pananampalataya ay may bahagi po na inaantay ang Diyos na dapat nating ipagkaloob o ibigay sa Kanya, sa ating pong paglapit sa Kanya. Your faith is only as good as the object of your faith. Faith alone is not good enough. No, marami pong lumalabas ngayon sa social media, sa Facebook. Basta magkaroon ka lang ng pananampalataya, walang imposible. Alam niyo po, medyo dangerous or half-truth po yung statement na yun because it's not just faith but faith in God. There must be an object. At yung object po dapat, ibig sabihin po, yung pinatutunguhan, yung pinapanalanginan, yung pinananampalatayahan at sinasandalan at pinaninindigan po ng ating pananampalataya ang mas mahalaga kaysa po sa pananampalataya lang. That's why our faith is only as good as the object of our faith. Faith alone is not good enough. Marami nagsasabi, alam mo, basta magkaroon ka lang ng pananampalataya. Hindi po mga kapatid, mali po. Kailangan po magkaroon po tayo ng tamang pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil yung mismong salitang pananampalataya lang, pwede mong ilagak yan sa bangko, pwede mong ibigay yan sa iyong kaibigan, pwede mong patukuyan na ang iyong pinanampalatayahan ay negosyo o trabaho. No? So those were the objects of your faith. But the right kind of faith that God blesses and God is amazed is the faith that is totally dependent sa Kanya. Alam niyo po, weak faith in the right object is better than strong faith in the wrong thing. Weak faith in the right object is better than the strong faith in the wrong thing. Kahit po matindi ang iyong statement, quotes, or panalangin o declaration, kung ang pananampalataya na iyong pinatutunguhan o pinatutukuyan ay maling Diyos o maling object ng iyong pananampalataya, wala pa rin po itong bisa sa ating mga buhay. It is faith that allows you to believe that there is a God, and it is faith that allows you to believe that God is good all the time sa ating mga buhay. So mga kapatid, therefore, ang pananampalataya po is simply our acceptance of the love and grace that God offers. It is not our faith that causes God to act. He has already initiated a love relationship with us. Ganun po mismo ang sitwasyon na ipinakita at dinisplay po ng Roman centurion na to. Siguro po maraming nagtataka, bakit hindi na lang siya ang lumapit doon? Ba't hindi na lang siya yung nag-approach? Well, maraming mga verses at gospel account or narrative sa Bible na kung saan yung sino may pangangailangan, siya talaga yung lumalapit pa. But this is a very unique narrative or very unique na kwento about faith. At piling-pili lang po ito. Ibig sabihin po yung nagpapatukoy po dito na ibinuhos na po ng Diyos ang kanyang grasya at habag. Ang kailangan na lang po natin gawin ay panampalatayahan po ito. Yun nga po ang pinapaalala at itinuturo po ng kwentong ito. That God in His great love ay para bagang ito'y initya o itinos na po niya ang kanyang grace, mercy, and forgiveness and love toward us. Kaya nga po ang pananampalataya ay simple ang ating tugon at pag-abot at pagtanggap sa naipagkaloob na po na pagpapala at kagalingan na nagmumula po sa ating Diyos. Gusto ko pong isalarawan po ito sa laro po ng isang bata na kung saan yung isang bola po ay iniitsa sa kanya at kailangan po niya itong saluhin. Now imagine po na kung yung magulang na ito na nasa picture po ay ang Diyos, iniitsa po niya ang kagalingan, iniitsa po sa buhay mo ang kapatawaran, ang promotion, ang breakthrough, ang healing, ang blessing. God has tossed plenty of grace and mercy and love in your way. But the question is, did you got it? Sinalo mo ba? Inunat mo ba ang iyong kamay? At inabangan mo ba ang nauna na effort at initiative ng Diyos na ibigay sa iyo kung ano yung kailangan mo sa iyong buhay? At alam niyo po, kung nagawa mo iyon, dapat sabihin mo kay Lord, Lord, it's mine. Akin po iyan. At ang sasabihin naman ng Diyos sa iyo ay, good catch, anak.
at natanggap mo na nga kung ano ang kailangan mo sa buhay na ito. Alam niyo po, dati ginamit ko po yung illustration ng volleyball po. Ito naman po ay yun pong throw and catch. No? Imaginein mo mga kapatid, may itinapon, may ibinigay na, may ipinagkaloob na po ang Diyos sa atin through His love. At the cross of Calvary, binigay niya ang kanyang love, ang kanyang mercy, ang kanyang abundant grace, ang kanyang forgiveness sa ating mga buhay. Ang tanong lang po dito, ikaw ba'y nakaabang para saluhin po ito at angkinin at sabihin, Lord, mine po iyan, akin po iyan. No? Sabihin nyo nga po, Lord, mine po. And then, God will say, and you will hear Him say, good catch, anak. At matatanggap at natanggap po na nga ang pagpapala. So, ang takeaway truth po natin sa first point na to is, faith that amazes Jesus is the kind of faith that depends only on Him. Ang pananampalataya po na nagpapahanga kay Jesus ay isang uring pananampalataya na walang ibang sinasandalan at sinasaligan liban sa ating Diyos na buhay. Amen. Number 2, faith that amazes Jesus focuses on the needs of others. Ang pananampalataya na nagbibigay paghanga sa ating Panginoon ay ang pananampalatayang tinututukan ang pangangailangan ng ibang mga tao. At ganun nga po ang nabasa na po natin, ang Roman centurion na to. By the way, when we say Roman centurion is a captain ng mga sundalo ng Roma na kung saan ang hawak po niya ay hundreds of soldiers because centurion or century depicts 100 or hundreds of numbers ng mga sundalo. Ang kanyang pangailangan po, hindi kanya patungkol po ito sa pangailangan ng kanyang lingkod o alipin. Yun nga po yung binabasa na mayroong sakit at malapit ng mamatay. Hindi po siya selfish para hingin ang kanyang pangailangan. Bagamat sa tingin ko po, may pangailangan din po siya. Bagkus ang kanyang pinag-ukulan ng kanyang panalangin at pananampalataya ay ang pangailangan po ng kanyang alipin. And this is very unusual. That's why Jesus was amazed by the faith of this Roman centurion. Why? Because during that time, ang mga alipin po itinuturing po na hindi tao, kundi mga gamit lang. Mga kasangkapan na pwedeng mawala, pwedeng kitlin ang buhay, pwedeng patayin. Hindi po sila tinuturing na of high value. Pero ito po yung kakaiba. Very unusual. Why? Because this centurion loved his slave enough for him to send servants so that Jesus will heal him who is sick. Grabe po, no? Matindi po ang Roman centurion pong ito, no? Alam niyo po, sino ho dito gustong matuto ng isang panalangin na tiyak na sasagutin ng Diyos? Wala ho yan sa lakas, wala yan sa haba, wala ho yan sa tindi ng pananalita. The very best kind of prayer that God will surely answer is the kind of prayer that is prayed for other people. Yung panalangin pong ipinapanalangin para sa pangailangan ng iba. So let us be careful that we don't become consumed with only praying for ourselves. Yung pong panalangin po lagi na bless me, bless me, bless me, Lord. It may seem harmless, hindi po mapanganib o naka-aapekto sa iba, pero the danger in it is that it is only focuses on our needs, not the needs of others. Mag-iingat po tayo doon mga kapatid. Kasi minsan po ang prayer natin nagiging selfish po na. Alam niyo po, I could say that this kind of prayer ng Roman centurion na to, na kung tutuusin po, mataas na po siya. Sino ba ang mga alipin na to? Pwedeng mamatay at mapalitan lang po sila eh. For them, they're just servants. Pero sa Roman centurion na to, sila po'y buhay. Mga tao na mahalaga at dapat pahalagahan. And you know what? That what makes Jesus amazed sa faith na meron yung Roman centurion na to. In a way, pinakita po ng Roman centurion na to, yung gagawin ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na kung tawagin po yung vicarious sacrifice. In a way, ang ginawa po ng Roman centurion na to ay tinatawag din pong vicarious faith, substitutionary na pananampalataya. Vicarious faith is when one person's faith is used for the benefit of someone else. Kung tutuusin, yung pong privilege na yon ng paghingi ng himala, ng power, ng something kay Jesus, pwedeng isipin ng Roman centurion, sa akin na lang yon. Pero hindi, yung pribilehiyong yun ay binigay po niya para sa kanyang alipin. Mga kapatid, ganyan po ang uri ng attitude o panalangin at pananampalataya na hinahangaan ng ating Panginoon. Did you notice that it was the faith of the centurion on behalf
of his afflicted slave that amazed Jesus, not the faith of the sick servant. The slave ends up being completely healed, and he never even said one word to Jesus. Now, mas madali sanang ipaliwanag ang himalang ito kung ang may pangailangan ay yung Roman centurion. Hindi po eh. Kaya nga po medyo mahirap po ipaliwanag ang kwentong ito dahil ang may pangailangan po ay yung hindi man lang humingi ng tulong o nag-release ng statement of faith o pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, bagkus iba po ang gumawa nun para sa Kanya. At siya nga po ay gumaling. Now, ang tanong po dito ay, does God or does Jesus honors one faith on behalf of another? I think yung sagot, very obvious. Yes, He does. At ganito nga po ang ginawa niya. At meron pa tayong mababasa sa Luke chapter 5 kung saan ang pananampalataya ng 4 na magkakaibigan ang nagpagaling sa kanilang kaibigan na hindi man lang po nagsalita o hindi man lang po nagpakita ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus sa kanyang kalagayan na pagiging paralitiko. Mga kapatid, po pwede po nating gawin ito sa ating pong pananalangin, sa ating pong mga inaakay, mahal sa buhay, sa mga anak o kapamilyang ayaw pang kumilala at tumalima sa ating Panginoon. Our faith can save them, can bless them, can heal them, and God will honor our faith when there's a compassion and unselfless concern for other people. Mga kapatid, sa dalawang halimbawang binanggit ko sa inyo kanina, ito yung nagpapakita that we can pray and release God's power and healing to our friends even though they don't believe on Jesus. Jesus is amazed by this kind of unselfish faith that it is more concerned with the needs of others than for our own needs. Natutuwa, humahanga ang Diyos sa ganitong klaseng pananampalataya na concerned po sa pangailangan ng iba. Mga kapatid, siguro yan po yung sekreto, yan po siguro yung kulang ng pagpapalang matagal mo nang inaantay kay Lord. Ang unahin po munang ipanalangin at alamin at ipaalam sa Diyos ang pangailangan ng iba bago yung pangailangan mo. Ang takeaway truth po natin sa second point is, faith that amazes Jesus is the kind of faith that is accompanied by acts of loving kindness towards other people. Number 3, the faith that amazes Jesus reflects an attitude of humility o pagpapakumbaba. Now notice mga kapatid yung play of words dito, no? Yung pong mga natulungan ng Roman centurion na to, yung mga Hudyo na naipatayo ang kanilang sinagoga. Sinagoga means maliliit na templo, bahay-sambahan. Sila na mismo po ang nagdala ng panalangin na minimithi ng Roman centurion na to para sa kanyang alipin. Kumbaga, nilakad po ng mga Hudyo na ito papalapit kay Jesus. At ang kanilang banggit po dahil po sa kabutihang naranasan nila sa sundalong ito, sa leader ng sundalong ito, ang sabi nila dito, you know, Jesus, this man, this Roman centurion deserves you to have you to do this. In other words, alam mo, Jesus, sa dami po ng ginawa niya, mahal po niya ang bansa, mahal din po niya kami, mahal po niya ang aming pananampalataya. He deserves healing, Lord. He deserves an answered prayers dun po sa kanyang servant. But notice po, kung ano po ang ipinasabi po niya kay Jesus through His servant naman, nung si Jesus ay papunta na po sa tahanan nila para pagalingin ang kanyang alipin. Ang sabi ho dito, Lord, don't trouble yourself, for I, the Roman centurion speaking through his servant, I do not deserve to have you come under my roof. Ang mga tao po na nakakilala sa sundalong ito, nagsasabing, He deserves an answered prayers. Subalit, ang Roman centurion na to, ang nagsabi mismo kay Jesus through his servant para sa kanyang sarili na, ako Lord, hindi po totoo yan. Hindi ko po deserve Panginoon. Kahit nga po yung pumunta po kayo sa bahay. Ito po ay isang pagpapakita ng isang mahalagang sangkap sa isang panalangin at pananampalatayang pinararangalan at nagbibigay paghanga kay Jesus at pinagpapala niya. Ano po iyon? Ang humility o pagpapakumbaba. Now, if I may ask you a question, what is humility for you? Pwede niyo pong sagutin yan, magbanggit kayo ng ilang salita. Ano pong ibig sabihin ng pagpapakumbaba o humility? Well, in this story, humility is other people saying you deserve it and you telling them and God that you don't deserve it. Ayun po yung humility. We don't speak
for ourselves that we are humble. Kasi hindi na tayo humble nun, di po ba? Hambog na eh. Ang humility kasi, iba ang nagsasabi nun para sa'yo. Dahil yun po yung nakikita nila. Pero kung ito'y nagmumula na sa ating bibig at sa ating puso, sa ating pag-iisip, natapos na po ang pagpapakumbaba. Pumasok na po yung kayabangan. Humility, therefore, is thinking more of others and thinking less of yourself. Ito yung uri na pinagpapala ng Diyos. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, that none of us deserves God's blessing. Hindi po niya pinangalandakan at sinabi, bagamat marami siyang natulungan, siya po ay person of authority, person of power. Marangal siya, kagalang-galang, hindi po niya pinangalandakan, Lord, I deserve it. Come on, dalamin mo ako sa bahay namin, pagalingin mo, at agaran mong gawin yun, Lord, because I deserve it. Ang reality, mga kapatid, sa ating standing sa harapan ng Diyos, none of us deserves God's blessing. We are just a recipient of His mercy and love. Kung pinagpapala ka man ngayon, kung ikay iningatan, binantayan, na-promote, na-bless, wag naway pumasok sa isip natin na I deserve it because I'm doing this and I'm doing that. Because I believe in Jesus, because I am serving Jesus. Totoo po yun. Pero mga kapatid, that does not make us deserving of God's blessing. We are just a recipient. Sabihin nyo nga po, I am just a recipient of God's mercy and love. When we pray, it's up to Him how and when He will answer our prayers. Ito yung alam at pinanampalatayahan ng Roman centurion na to. Ito yung kanyang inintindi na nakikiabala lang po tayo sa ating Panginoon. Bagamat ang Diyos naman hindi talaga naaabala kundi ipinakita po niya ang isang uri ng pag-uugali na dapat nating tularan at gayahin pagdating po sa paglapit o pag-approach sa ating Panginoong Jesus. That even though matagal ka ng Christian, matagal ka ng naglilingkod, marami ka ng nagagawa, none of those things that we're doing or we did makes us deserving of God's blessing. Mga kapatid, God honors the faith that humbles. Pinararangalan ng Diyos ang isang pananampalataya na nagpapakumbaba. Sabi po ng mga tao sa Kanya, He deserved it. Ang sabi naman po niya kay Jesus, Lord, ang totoo po niyan, I don't deserve it. No. Can we just say that, mga kapatid, sa harapan ni Lord, Lord, I don't deserve it, Panginoon. No? Napakaganda, no? Talaga pong ito po'y kiliti sa ating Diyos. No? Sometimes, as a Christian, we have this attitude, kagaya po ng mga Hudyo, dahil sila po'y pinili ng ating Panginoon, sila po ay piniling bansa, tingin po nila sa kanilang sarili, favorite sila ni Lord, and they deserve God's blessing anytime, regardless po kung anong gagawin nila sa kanilang buhay. Kaya nga po, tayong mga Kristiyano ngayon, hindi man tayo Israelita o Hudyo, seemingly namanan natin ang ganung klaseng pag-uugali. We think that we deserve God's blessing. We must be receiving God's breakthrough and blessing dahil sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. At kapag dumating ang pagkakataon na tayo po'y ipinadadaan ni Lord at pinahintulutang dumaan sa problema, ano pong sinasabi natin? Why did you allow and permitted this, Lord, to happen in our lives? In other words, that is as if saying, we don't deserve it, O God. Nakita nyo na po, sino ho dito mag-amen at nag-agree na, Opo, Pastor, totoo nga po. We have this kind of attitude. So come to think of it, mga kapatid. Pag sinasabi natin, ako, Pastor, humble ako pagdating kay Lord Then if you are complaining, even in our mind, at sinasabi natin, ano ba naman to? Nangyari na naman to. Lord, bakit ako pa? Bakit mo hinayaan na mangyari? Hindi po maiwasang nagagawa at nasasabi talaga natin yan kay Lord. That is an attitude na kabaliktaran po sa humility. Mga kapatid, ang tanong ho talaga dito is, do we really deserve the blessings of God? Mga kapatid, when pride is present, the heaven is silent. The prayer and faith that God honors is the one that says, I am not worthy. Lagi niyo pong tatandaan yan. Kaya nga po, ang pride po, we always think of pride na mayabang, yung kanyang demeanor, yung kanyang posture, yung kanyang pananalita. That's pride for us now. But pride could come in any form. Pride could even come sa false humility, yung sobrang pagpapakumbaba, na hindi na pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao. Sobrang kababaan na nagmamayabang na po. Marami pong kaparaanan ang kaaway para padaanin, para hawaan, at ipasok sa ating isip at puso ang kayabangan. And that's why when we pray, heaven
is silent. But the kind of prayer that God honors and blesses is the one that says, Lord, hindi po ako karapat-dapat. Remember niyo po yung Pariseo na dinadabog yung puso, Lord, hindi man lang makatingin sa langit. Lord, patawarin mo ako. Ako'y makasalanan. Yun naman pong Hudyo na nagmamataas at nagsasabing, Lord, salamat, hindi ako kagaya niya. At ang sabi ni Jesus, sa palagay niyo, sino sa kanila ang dininig ng langit, ang kanilang panalangin? Mga kapatid, napakahirap lang pong maging humble, no? Kasi likas po sa tao ang maging mayabang. Pero, come to think with it, mga kapatid, no? Water always seeks and passes and flows on the lower level of the ground. You see water, no? Bakit binabaha? Usually, ang binabaha yung mababang bahagi po ng lupa. Why? Kasi ganun po ang katangian ng tubig eh. Lagi niyang hinahanap, lagi siyang dumadaloy kung saan may mababang bahagi ng lupa. Lagi siyang magpipirmiho doon. So if we want God's blessing, humility inside us must be found. Kung gusto po natin ng pagpapala ng Diyos, kung gusto po nating tumambay at hanapin, habulin po tayo ng pagpapala ng Diyos. Stay low, be humble, magpakumbaba, huwag magmataas. Amen? There was a story patungkol sa isang famous grand piano po ni Beethoven. Si Beethoven po ay tanyag, sikat at naging inspiration po ng maraming mga pianista na magagaling at mahuhusay sa orkestra. Meron pong isang amateur isang dalagang babae po na nagmayabang at bigla na lang siyang umupo at ginalaw po ang piano at nagtutugtog. Magaling naman po siya at sabay pinindot, nagplay po siya ng mahusay na music, no? At sa pagmamayabang sabi niya, ang galing ko ano? Ang sabi po ng caretaker ng piano, alam nyo, last year pumunta ho dito ang great Ignaz Paderewski. Pinatutugtog din niya po siya pero alam nyo, hindi man lang niya ginalaw yan. At ang sabi po niya I am not worthy to touch Beethoven's piano. Ang taas po na kanyang paggalang. Even though great Ignaz Paderewski na po ang kanyang pangalan. No? Sometimes, unknowingly and unconsciously, hindi po natin napapansin, nandun na po yung kayabangan at pagmamataas. At lahat po tayo dito guilty po doon. Tama po ba yun, no? Siguro po, we are wondering right now, we're thinking, ito siguro yung dahilan kung bakit hindi pa dumarating yung aking matagal na hinihingi. Lagi nating tatandaan, pride could come in any kind of form. Sa itsura po na mukhang humility o pagpapakumbaba, pero yun pala'y pagmamayabang na po pala yun. Ang sabi po ng Roman centurion na to, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. Alam niyo po, magkaroon nawa tayo ng I don't deserve attitude, kagaya po ng Roman centurion na ito. We need to remember, every good thing we have in our life is a gift from God and we didn't deserve it. Lagi nating tatandaan yan. Ang pagpapala, ang bahay, ang trabaho, ang kalusugan, ang breakthrough, ang ministry, ang blessings, lahat po ng meron po tayo, all the good things that comes from heaven, from above, from the Father, we don't deserve it. So we need to get honest with ourselves and honest with God and admit that we are not worthy of His love and acceptance. Yet, sa kabila po daw noon, we still receive it by faith. Di po ba't napakabuti ng Diyos? Pwede po ba natin palakpakan ang Panginoon at sabihin, Lord, salamat po. Hindi ako karapat-dapat. Pero dahil sa pananampalataya ko sa iyo, ang pananampalataya ko sa iyo ang nagbibigay sa akin ng access sa mga bagay na hindi ako karapat-dapat. Ipinararanas, ipinatitikim mo ito sa aking mga buhay. Ang sabi po ni Brennan Manning, the Christian life is not a performance, it is a relationship. It is not about being good to be accepted by God. It is about being honest enough with myself and God to admit that I will never be enough to earn God's acceptance. Hindi ho ito pahusayan ng paglilingkod, pagalingan. Although God is requiring excellence, no, kundi patungkol ho ito sa pagiging anak natin. Patungkol ho ito sa relasyon na meron po tayo sa ating Panginoon. When we understand that with all our failures, with all our anger, with all our lust, with all our dysfunction, with all our stupidity, all our weaknesses, we are all loved by God more than we will ever be able to comprehend. And we cannot come to God wearing masks. So therefore, humble honestly is the beginning of a great adventure of God.
Amen? Napakagandang quote po niya, no? Napakagandang paliwanag, napakagandang reference o support na po sa ating pong pinag-aaralan about humility o pagpapakumbaba. So anong takeaway truth po natin dito sa point number 3? Be grateful to God. Be grateful that God doesn't always give us what we deserve. Sige ka, pag lagi mong sinasabi, pinaglalaban palagi kay Lord, Lord, deserve ko to, no? Alam mo kung anong deserve natin? We deserve punishment. We deserve hell. We deserve beating. Kung yun po ang lagi mong pinangangalandakan, Lord, I deserve, ibigay mo sa akin yung deserve ko. Alam mo, sa mata ng langit at sa mata ng Diyos, ang deserve po natin parusa eh. But it is only by God's grace and mercy na yung deserve po, yung regalo ng langit na hindi natin deserve ay pinadadaloy at pinadadaan po sa ating mga buhay dahil sa ating pananampalataya at pagpapakumbaba. Amen? Sino po dito naniniwala na mabuti ang Diyos na pinananampalatayahan natin? At the more we know the Lord, the more we come to know the Lord, the more humble we should be sa harapan niya. The longer you serve the Lord, walang room po para magmataas at magmayabang at sabihin, kilala ko ng Diyos, alam ko na yung pasikot-sikot sa Christian life. The more you should be more drawn to humility at intimacy sa ating Diyos. Panghuli po, faith that amazes Jesus understands spiritual authority. Sinabi po ng Roman centurion na to, this is why I did not even consider myself worthy to come to you. Kahit nga ako, Lord, yung pala yung paliwanag. Kaya pala, hindi siya tamad, hindi siya busy. Kaya pala ipinadaan niya sa kanyang servant, ipinautos niya sa mga servants na pakisabi na lang kay Jesus. Kasi iniisip po ng Roman centurion na to, although he is a man of power, he is a man of position, he was thinking to himself, Lord, I don't deserve to talk to you, Lord. Wow! This Roman centurion recognizes authority. Pero ang sabi niya, but say the word and my servant will be healed. Sabihin mo lang, Panginoon, na magaling na po ang aking lingkod. At siya po'y magaling na nga. Mga kapatid, authority is not a one way. Hindi ho yung pinangangalandakan po natin lagi. Ako yung leader, ako yung in command, in charge po dito, no? If you're in authority, if God has given you authority, it is one way. It is two way, not one way. It is also recognizing other authority sa harapan mo. Only those who are under authority can truly exercise authority over others. No? Alam niyo kung reason bakit why we don't respect authority? Because we are never being under. Ayaw natin magpa-under ng authority sa Diyos, ng gobyerno o di kaya ng simbahan na meron pong authority dito sa ating church. No? That's why sometimes yun po yung kasalanan ni Satan hindi siya nagpasakop sa authority ng Diyos. At alam niyo po, pride creeps in, come in sa kanyang puso, kaya nga po siya hinulog at inalis ng Panginoon sa kalangitan. Mga kapatid, we don't want that to happen sa ating mga buhay. Authority is a two-way street. No? If you are a person of authority, kung ikaw may posisyon sa trabaho, may posisyon sa pamilya, may kakayahan, mga kapatid, all the more, ang ibig sabihin po dito ng Word of God, all the more you must recognize authority ng ibang mga tao. Yung authority po ng mga nangunguna, mataas sa'yo. Lalo mo dapat ma-recognize at igalang at sundin. At ganun nga po ang ginawa ng Roman centurion na to, kaya lalong humanga ang ating Diyos. Ang Roman centurion na to, merong kapitan na nangunguna sa itaas niya. Kaya siya po ay nagpapasakop lang sa kanyang kapitan. Kaya nga po, dito rin po niya nakuha ang practice na magpasakop din po because he knows and he believes that Jesus possesses a much higher authority than those who are on earth, than those who are serving in the kingdom. Ganun po ang kanyang alam niyo po, if you want to amaze Jesus, if you want to connect with Jesus, start first with respecting Jesus' authority. Huwag kang malate sa pagpunta sa church. Huwag kang gumising na hindi man lang binabasa ang salita ng Diyos. Huwag mong madaliin ang pananalangin. Irespeto mo talaga ang Panginoon. Doon mo makikita that God will also honor and respect you. That's the practical way to apply this topic. Faith that amazes Jesus rests on God's Word, not on the visible evidence. Grabe po ang sinabi po ng Roman centurion na to, Lord, masabihin mo na lang yung salita. Just say the word, and my servant will be healed.
Sabihin mo lang, Lord, na magaling na siya kahit hindi ka pa makaabot sa bahay namin. That's why the Bible is full of faith stories being told and displayed and narrated in different ways para matuto tayo, tumanga tayo. And faith is very active na pwede ho natin itong hindi lang katutunan, kundi ma-demonstrate sa marami at kahangahangang paraan sa harapan ng ating Diyos. Mga kapatid, the essence of faith is to believe God without seeing any evidence. Yun po yung pinakita ng Roman centurion. Ang kawalang pananampalataya, nagsasabing, ako'y mananampalataya lang pag nakita ko, but amazing faith in God says, I believe it whether I see it or not. Ang sinasabi po, ang gustong ituro ni Lord po sa atin dito through Luke is this, Lord, I don't need to be present there. Hindi po sinasabi, no, huwag kang mag-church, ha? Hindi po ganun ang application. No? Hindi mo na kailangan, Lord, ikaw po mismo ang pumunta doon, Lord. Kumbaga, yung demonstration ng faith na pinakita po ng Roman centurion na ito, kakamangha-mangha nga naman talaga eh. Bakit? According to what he intends to apply it, it really honors and pleases the Lord. Wow! Amen? At ang Roman centurion na to ay nagpakita po ng pananampalataya na kung tawagin po ay amazing faith. Sabihin nyo nga po, amazing faith. Do you have an amazing faith? Can you just pray to God, Lord, give me an amazing faith? Because amazing faith rests on the Word of God. So there is a great possibility that this Roman centurion reads the Old Testament. During that time, yung pa lang po yung available, and he gladly and willingly, humbly listened to the stories of the works of Jesus. That's why it's the only viable explanation why he exhibit this kind of faith. Bakit nag-demonstrate po siya ng ganitong klaseng demonstration ng pananampalataya? It could only come from resting on the Word of God. Take away truth po natin dito, mga kapatid. Faith is believing God even if you don't see any evidence. It is being sure even though you don't see it. It is being certain about for which you have no rational reason to be certain. No? Alam niyo po, pinakita po ng kwento na ito ng Roman centurion, ang faith natin hindi nakakulob sa kultura. Hindi nakakulob sa tradisyon. Hindi nakakulob lang sa pagtataas ng kamay. Mahalaga po yun. Hindi nakakulob lang sa pag-awit. Hindi po nakakulob lang sa pananalangin na nakaupo, nakayuko, nakapikit ang mata. Ang pananampalataya po ay ayon sa iyong pagkakaunawa at pagtitiwala sa Diyos, you can demonstrate it in a way that will really amaze and honor Jesus. Amen? Yun nga po ang pinakita ng Roman centurion na to. No? So sa pagtatapos, mga kapatid, ang application natin dito is this. Notice, sinabi po ng Roman centurion, just say the word, Lord, at magaling na po siya. Siguro po magandang hamon po ito sa ating buhay. No? What is your problem or pain that you're experiencing right now? Anong problema o pasakit ang nararanasan mo ngayon that you need Jesus to just say the word, Lord, and I will be healed or delivered. Lord, sabihin mo lang, Panginoon. Banggitin mo lang, nananalig, sumasandal, nananalangin, nananampalataya ako sa iyong binitawang salita. Sabihin mo lang, Panginoon, na ako'y pinagaling na at ako'y tiyak na gagaling na. Ako'y tiyak na mapapalaya at mapagpapala. No? Mga kapatid, whatever the source of your problem and pain, ano man pong pinagmulan niyan, gano'n man kalakit katindi, Jesus is ready to speak His power and deliverance into it. Nakahanda na ang ating Panginoong Jesus, nakahanda na ang ating Diyos para kausapin at sabihan ang problem na yan, ang pain na yan. Get away, be healed, be delivered in my name. Mga kapatid, when Jesus is amazed, surely you will be blessed. Ang ating topic po ngayong gabi na to is faith that amazes Jesus. May we contemplate on this message. May we continue to study and may we pray mamaya at sabihin natin, Lord, how can I have that faith that amazes you, Panginoon? Sa gabing ito, may the Lord bless and reward our faith as we come to the Lord boldly in His throne of grace. Do you have a need? You have a situation, sabihin mo sa mga need at situation na yon, Lord, just say a word and I will be healed and I will be delivered. In Jesus' name, amen. Magkita-kita po tayo sa ating mga life groups.
Pagtulong-tulungan po natin ang ating simbahay. Malapit na po ang Ablaze at ang ating encounter. Follow up natin yung mga delegates at patuloy natin suportahan at palakasin ang ating 2 services, lalo na po yung hapon. Maraming salamat, leaders, members, for those who love the Lord. God bless you all.